Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Mateo. Isang simpleng magsasaka na ang buhay ay tila isinulat sa pahina ng paghihirap. Ang lupaing kanyang sinasaka ay matagal nang tinamaan ng tagtuyot. Bitak-bitak ang lupa, tila sumasalamin sa kanyang pag-asa na unti-unti nang nauupos. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon si Mateo upang subukang buhayin ang lupang halos patay na. Hawak ang kanyang lumang araro at isang kalabaw na payat na rin tulad niya. Tahimik niyang tinatahak ang bukirin. Walang reklamo, walang hinihingi, ngunit sa kanyang mga mata, mababanaag ang matinding pagod at lungkot. Si Mateo ay kilala sa baryo bilang isang mabuting tao. Hindi siya palaaway, hindi rin siya maramot. Kahit kakaunti ang kanyang ani, handa siyang magbahagi sa kapwa, lalo na sa mga mas nangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, tila hindi siya pinapaboran ng tadhana. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, napabuntong hininga siya ng malalim. Hanggang kailan kaya ganito? Mahina niyang bulong sa sarili. Wala siyang pamilya. Maaga niyang naulila ang kanyang mga magulang. At mula noon ay siya na ang tumayong mag-isa sa buhay. Walang yumayakap sa kanya sa gabi. Walang nagtatanong kung siya'y kumain na. Tanging ang hangin at ang tunog ng kuliglig ang kanyang kasama. Sa baryo, madalas siyang pagtawanan ng ilan. Mateo, tigilan mo na yung bukid mo. Wala ka nang mapapala dyan. Sigaw ng isang kapitbahay minsan. Ngunit ngumiti lamang siya at tumango. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil wala siyang lakas upang makipagtalo. Para kay Mateo, ang lupa ang kanyang buhay. Kahit ito'y tila sumusuko na, hindi niya kayang talikuran. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, may isang lihim na pagnanais siyang matagal ng kinikimkim. Isang himala, isang pagkakataon, isang pagbabago. At sa gabing iyon, isang gabing tahimik, malamig, at tila may kakaibang misteryo sa hangin. Isang pangyayari ang magbabago sa kanyang kapalaran, magpakailanman. Habang pauwi si Mateo mula sa bukid, napansin niyang tila may kakaibang liwanag mula sa gubat na kanyang dinaraanan. Hindi yon karaniwang liwanag ng alitaptap, mas maliwanag, mas buhay, at tila tumatawag. Huminto siya. Hindi siya duwag, ngunit hindi rin siya padalos-dalos. Maraming kwento sa baryo tungkol sa mga nilalang sa gubat, mga engkanto, diwata, at iba pang hindi maipaliwanag. Kadalasan ang mga nakakasalamuha raw ng mga ito ay hindi na muling bumabalik. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang lakas na humihila sa kanya. Unti-unti siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ang liwanag ay lalo pang lumakas habang siya'y papalapit, hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. At doon, nakita niya ito, isang babae. Hindi ordinaryong babae, sapagkat ang kanyang kagandahan ay hindi maipaliwanag. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang buhok ay mahaba
at dumadaloy na parang tubig sa gabi. At ang kanyang mga mata, may kakaibang lalim, tila nagtatago ng libu-libong lihim. Si Mateo ay natigilan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Para siyang nabihag sa isang panaginip. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng liwanag, napapalibutan ng maliliit na kumikislap na tila mga bituin. At nang mapansin nito si Mateo, dahan-dahan itong ngumiti. Isang ngiting hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang ngiting may dalang kapayapaan at panganib. Hindi ka dapat narito, malumanay nitong sabi. Ang tinig nito ay parang musika, mahina ngunit malinaw, malamig ngunit nakakaakit. Napilitang lumunok si Mateo. Ako po, pasensya na. Nakita ko lang po ang liwanag. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang boses. Hindi siya ganito sa ibang tao. Ngunit sa harap ng babaeng ito, pakiramdam niya'y isa siyang batang walang alam. Lumapit ang babae, dahan-dahan, tila hindi tumatapak sa lupa. Matagal ka na naming pinagmamasdan, sabi nito. Napatigil si Mateo. Pinagmamasdan? Tumango ang babae. Ang iyong kabutihan, ang iyong pagtitiis, ang iyong puso na hindi kailanman natutong sumuko kahit ang mundo ay sumuko na sa iyo. Napayuko si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi ako espesyal, mahina niyang tugon. Ngumiti ang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay karapat-dapat. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang umikot at ang liwanag ay naging mas matindi. Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya makaalis. May kakaibang enerhiya sa paligid. At mula sa gabing ito, patuloy ng babae, magbabago ang iyong buhay. Napatingin si Mateo sa kanya, may halong pag-asa at takot. Sino? Sino po kayo? Saglit na natahimik ang babae. At pagkatapos ay nagsalita, ako ay hindi mula sa mundong iyong kinagisnan. Huminto siya. At dahan-dahang idinagdag, ako ay isang engkanto. Nawala ang hangin. Natahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, alam ni Mateo na ang kanyang simpleng buhay bilang isang magsasaka ay hindi na kailanman magiging pareho. Hindi agad nakapagsalita si Mateo matapos marinig ang katotohanan. Isang engkanto. Ang salitang iyon ay matagal na niyang naririnig sa mga kwento ng matatanda, mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan, maganda ngunit mapanganib, mabait ngunit may kapalit ang bawat biyaya. Napaatras siya ng isang hakbang. Kung kayo po ay engkanto, nanginginig niyang sabi, bakit ninyo ako nilapitan? Ngumiti ang babae, ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang lalim ang kanyang titig. Tila sinusukat ang kabuuan ng pagkatao ni Mateo. Hindi kita nilapitan, mahinahon nitong sagot. Ikaw ang lumapit. Napatigil si Mateo at napagtanto niyang tama ito. Kung hindi siya nagpadala sa kakaibang liwanag, kung pinili niyang umuwi na lamang, hindi sana siya narito ngayon. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi ng kanyang puso ang hindi natitinag. Kung ganoon po, bakit ninyo sinabing magbabago ang buhay ko? Bahagyang lumapit ang engkanto.
Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa tulad ng tao. Tila siya'y dumudulas sa hangin. Sa bawat paglapit nito, nararamdaman ni Mateo ang kakaibang init at lamig na magkasabay na bumabalot sa kanya. Dahil pinili ka, sagot nito. Pinili? Tumango ang engkanto. Sa mundo namin, hindi basta-basta nagbibigay ng biyaya, lalo na sa mga tao. Marami sa inyo ang sakim. Marami ang mapaglinlang. Ngunit ikaw, huminto ito sandali. At ikaw ay naiiba. Napailing si Mateo. Hindi po ako naiiba. Isa lang po akong mahirap na magsasaka. Wala akong kayamanan, wala akong kapangyarihan. Ngunit mayroon kang puso. Naputol ang kanyang sasabihin. Tumahimik siya. Ang engkanto ay muling ngumiti. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lambing ang kanyang mga mata. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinipili ng nilalang na ito. Ngunit hindi rin niya maitatanggi. May kung anong pag-asa ang unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Kung sakaling totoo ang sinasabi ninyo, dahan-dahan niyang wika, ano po ang mangyayari sa akin? Ang paligid ay tila naging mas tahimik. Ang mga kumikislap na ilaw ay unti-unting umikot sa kanilang dalawa na para bang nakikinig sa bawat salita. At narito ang dahilan kung bakit kita kinausap, sabi ng engkanto. Itaas nito ang kanyang kamay. At sa isang iglap, lumitaw ang isang maliit na sinag ng liwanag sa kanyang palad. Unti-unti itong lumaki, hanggang sa maging isang anyong tila butil ng ginto. Kumikinang at buhay na buhay. Napanganga si Mateo. Ano po iyan? Isang biyaya, sagot ng engkanto. Isang pagkakataon upang baguhin ang iyong kapalaran. Lumapit pa ito. Kapag itinanim mo ito sa iyong lupa, muling mabubuhay ang iyong bukirin. Hindi lamang ito sisibol, ito ay yayabong ng higit pa sa iyong inaasahan. Napaatras si Mateo. Hindi po ba may kapalit iyan? Isang sandali ng katahimikan. Ang nangiti ng engkanto ay bahagyang nagbago. Hindi na lamang ito lambing, kundi tila may tinatagong lihim. Lahat ng biyaya, marahan nitong sagot, ay may kaakibat na kapalit. Napalunok si Mateo. Ano po iyon? Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tinitigan siya nito. Diretso sa kanyang mga mata, titila hinahanap ang kanyang kaluluwa. At iyon, dahan-dahan nitong sabi, ay iyong malalaman sa tamang panahon. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga ilaw sa paligid ay tila kumurap, na para bang nagbabala. Hindi ba ninyo pwedeng sabihin ngayon? Pilit na tanong ni Mateo. Umiling ang engkanto. Kung sasabihin ko ngayon, baka hindi mo natanggapin ang aking alok. Tumahimik si Mateo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sa isang banda, ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang pagkakataong makaalis sa kahirapan. Ang pagkakataong mabago ang kanyang buhay. Ngunit sa kabilang banda, isang engkanto ang kanyang kaharap. At ang bawat kwento tungkol sa kanila ay may iisang aral. Mag-ingat sa iyong hinihiling. Kung tatanggihan ko po, maingat niyang tanong. Ngumiti ang engkanto. Walang mangyayari. Babalik ka sa iyong dating buhay. Walang pagbabago, walang himala. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Mateo. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang sagot. Hindi niya kayang bumalik sa dati. Hindi na.
Dahan-dahan siyang lumapit. Tumingin siya sa kumikislap na bagay sa palad ng engkanto. At pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Tatanggapin ko po. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin. Ang mga ilaw ay nagsimulang umikot ng mas mabilis. At ang engkanto ay muling ngumiti. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kung ganoon, simula na ito ng iyong bagong buhay, Mateo. Inilapit nito ang kanyang kamay. At dahan-dahang inilagay ang kumikislap na butil sa palad ni Mateo. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat, nakaramdam siya ng kakaibang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito masakit, ngunit hindi rin ito normal. Para bang may isang bagay na nagising sa loob niya. Alagaan mo yan, sabi ng engkanto. At tandaan mo, ang bawat biyaya ay may katumbas na pananagutan. Pananagutan, bulong ni Mateo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang nawala ang liwanag, nawala ang hangin, nawala ang mga kumikislap na ilaw. At nang muling luminaw ang kanyang paningin, mag-isa na lamang siya, nakatayo sa gitna ng madilim na gubat. Tahimik, parang walang nangyari. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, naroon pa rin ang butil. Kumikislap, buhay na buhay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago. Ngunit hindi pa niya alam kung ang pagbabagong iyon ay magdadala sa kanya sa liwanag o sa isang kapalarang hindi niya kayang takasan. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, nagising si Mateo na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Naroon pa rin ang butil. Kumikislap ito, tila may sariling buhay. Kahit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng madaling araw. Hindi pala panaginip. Lahat ng nangyari kagabi, ang engkanto, ang liwanag, ang alok ay totoo. Napabuntong hininga siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman siyang kakaibang pananabik. Agad siyang bumangon at naghanda. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hindi na siya nagdalawang isip. Kung ito man ay isang himala o isang pagsubok, handa niyang harapin. Pagdating niya sa bukirin, sinalubong siya ng parehong tanawin. Tuyong lupa, bitak-bitak na parang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Walang buhay, walang pag-asa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nanghina. Sa halip, lumuhod siya sa gitna ng kanyang lupain. Maingat niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Kahit matigas ito, hindi siya tumigil. Pinilit niyang gumawa ng maliit na hukay. Sapat lamang para sa butil na hawak niya. Saglit siyang tumigil. Tumingin siya sa langit. Kung ito man ay biyaya o kapalit ng isang bagay na hindi ko pa alam, mahina niyang wika, tatanggapin ko. At dahan-dahan niyang inilagay ang butil sa lupa. Tinabunan niya ito. Tahimik. Walang nangyari. Walang liwanag. Walang himala. Tanging ang hangin na bahagyang dumaan sa kanyang mukha. Napayuko si Mateo. Marahil, nagkamali ako, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang pagyanig ang kanyang naramdaman.
Napatingin siya sa lupa at sa kanyang pagkagulat, ang bahagi ng lupa kung saan niya itinanim ang butil ay nagsimulang kumilos. Unti-unti, dahan-dahan, at pagkatapos, isang maliit na usbong ang sumibol. Napaatras si Mateo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maliit na usbong ay lumaki, naging isang halamang masigla at luntian, at hindi ito tumigil. Ang halaman ay patuloy na lumaki, kumalat, at tila nagbigay buhay sa paligid. Ang tuyong lupa unti-unting nagbago. Ang mga bitak ay nagsara. Ang kulay abo ay naging kayumanggi. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang lupang matagal ng patay ay muling nabuhay. Napaluha si Mateo. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Malambot, basa, at puno ng buhay. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Ngunit hindi pa doon natapos ang himala. Ang mga halaman ay patuloy na sumibol. Mga gulay, mga prutas, at mga pananim na hindi niya kailanman nakita sa kanyang lupain. Mas malalaki, mas masigla, mas perpekto. Para bang hindi ito gawa ng kalikasan, kundi ng isang kapangyarihang lampas sa kanyang pangunawa. Lumipas ang ilang oras, at nang sumikat na ang araw, ang buong bukirin ni Mateo ay nagmistulang paraiso. Ang dating tigang na lupa ay naging luntian at masagana. Ang hangin ay may dalang sariwang amoy ng buhay, at ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mga ibon. Tila nagdiriwang sa pagbabalik ng sigla sa lupain. Hindi nagtagal, may mga nakapansin. Isang bata ang unang nakakita. "Hatay! Tingnan mo po, ang bukid ni Mateo!" Sigaw nito. Sunod-sunod na dumating ang mga tao. Napatigil sila sa kanilang mga yapak. Napanganga. Hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Hindi ba't kahapon lang patay ang lupa niya? May mahika ba ito? Ang mga bulong ay naging usapan. Ang usapan ay naging haka-haka. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Mateo, tahimik, pinagmamasdan ng kanyang bukirin. May halong saya at takot ang kanyang nararamdaman dahil alam niya, hindi ito ordinaryong biyaya. At ang engkanto, hindi basta-basta nagbibigay. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki mula sa baryo. "Mateo," sabi nito, "ano ang ginawa mo?" Saglit na natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung sasabihin niya ang totoo. Ngunit sa huli, "Hindi ko rin po alam," sagot niya. At iyon ang katotohanan. Dahil kahit nakita niya ang himala, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang kapalit nito. Habang abala ang mga tao sa paghanga sa kanyang bukirin, may isang bagay ang hindi napansin ng iba sa pinakagitna ng lupain. Kung saan niya itinanim ang butil, may isang halaman na naiiba sa lahat. Mas maliwanag, mas kakaiba, at tila may sariling kislap na hindi nagmumula sa araw. Napatingin si Mateo roon. At sa isang iglap, naramdaman niya ang parehong presensya. Ang parehong pakiramdam mula kagabi. Hindi niya ito nakikita. Ngunit alam niya, may nagmamasid sa kanya. At mula sa hangin,
Isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Hindi pa ito ang tunay na simula, Mateo. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahil sa kabila ng himala, nagsisimula pa lamang ang isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Mula sa araw na iyon, mabilis na nagbago ang buhay ni Mateo. Ang dating tahimik at halos walang pumapansin sa kanyang bukirin ay naging sentro ng atensyon sa buong baryo. Araw-araw, may mga taong dumadayo upang makita ang himalang nangyari. Mga pananim na mas malalaki kaysa karaniwan, mga prutas na mas matatamis, at lupang tila hindi nauubusan ng sigla. Hindi nagtagal, nagsimula nang bumili ang mga mangangalakal mula sa karatig bayan. Mataas ang presyo nito, sabi ng isa habang hawak ang isang ani. Hindi ito pangkaraniwan at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Mateo ay kumita ng higit sa sapat. Nakabili siya ng bagong kagamitan sa pagsasaka. Napakain niya ang kanyang sarili nang hindi nagtitipid. Unti-unti niyang inayos ang kanyang maliit na kubo. Pinalitan ang bubong, pinatibay ang dingding, at nagkaroon ng mga bagay na dati hindi niya man lang pinapangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya naging mayabang. Nanatili siyang mapagkumbaba. Tulad ng dati, handa pa rin siyang tumulong sa iba. Kapag may lumalapit na kapitbahay na nangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip na magbigay. Mateo, napakabait mo pa rin, sabi ng isang matanda sa baryo. Ngumiti lamang siya, ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa likod ng mga ngiti at papuri, may mga matang puno ng inggit. Hindi normal yan, bulong ng ilan. May tinatago siya, sabi ng iba. At siguradong may kinalaman yan sa mga hindi natin nakikita, dagdag pa ng isa. Unti-unting nagbago ang tingin ng ilang tao kay Mateo. Mula sa awa, naging hinala. Mula sa paghanga, naging pagdududa. Ngunit pinili ni Mateo na huwag pansinin ang mga ito. Mas pinili niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Mas pinili niyang magpasalamat. Mas pinili niyang manahimik. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na nagsisimulang magbago. Hindi sa kanyang paligid, kundi sa loob niya. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga matapos ang mahabang araw, napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Parang may init. Parang may dumadaloy na enerhiya sa kanyang mga ugat. Napahawak siya sa kanyang dibdib. At bakit ganito? Bulong niya. Hindi ito sakit. Ngunit hindi rin ito normal. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Tahimik ang gabi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, muli niyang naramdaman ang presensya. Ang parehong presensya na unang lumapit sa kanya sa gubat. At bago pa siya makapagsalita, isang liwanag ang unti-unting lumitaw sa kanyang harapan. At mula rito, lumabas ang engkanto. Mas maliwanag kaysa dati. Mas kahanga-hanga. Ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Dumating ka, mahina niyang sabi. Tumingin si Mateo sa kanya. Hindi po kayo nawawala sa isip ko. Diretso niyang tugon. Bahagyang ngumiti ang engkanto. Hindi rin ikaw. Nagkatitigan sila. At sa sandaling iyon, may kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit parehong nararamdaman. Ang bukirin mo, sabi ng engkanto. Ito ay simula pa lamang. Tumango si Mateo. Salamat po, dahil sa inyo.
Ngunit umiling ito. "Huwag ka munang magpasalamat." Napatigil si Mateo. "Bakit po?" Lumapit ang engkanto. Sa pagkakataong iyon, mas malapit kaysa dati. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang malamig nitong kamay na bahagyang dumampi sa kanyang pisngi. Nanlamig ang kanyang katawan, ngunit hindi siya umatras. "Ang biyayang ibinigay ko sa iyo," marahas nitong sabi, "ay may epekto hindi lamang sa iyong lupa, kundi sa iyong pagkatao." Napakunot ang noo ni Mateo. "Hindi ko po maintindihan." "Unti-unti mo itong mararamdaman," sagot ng engkanto. "At darating ang araw na hindi mo na makikilala ang sarili mo." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mateo. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tumingin ito sa malayo. Tila may iniisip na hindi nito masabi. "At kapag dumating ang panahong iyon," dagdag nito, "kailangan mong pumili." "Pumili?" Tumango ito. "Sa pagitan ng mundong iyong kinagisnan at ng mundong aking pinagmulan." Napaatras si Mateo. "Hindi po maaari yon. Tao ako." Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng engkanto. Sa ngayon, natahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang bagong buhay, nakaramdam si Mateo ng tunay na takot. "Bakit ninyo ginagawa ito?" Halos pabulong niyang tanong. Tumingin ang engkanto sa kanya. Diretso, malalim. At sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Hanggang sa, "Dahil ikaw ang napili," sagot nito. Hindi na iyon bago kay Mateo. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang bigat ng mga salitang iyon. At dahil dagdag pa nito, mas mahina ang boses. May mga bagay na hindi na kayang baguhin kahit gusto pa. Hindi na nakapagtanong si Mateo. Dahil sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang liwanag. Kasama nito ang engkanto at naiwan siyang muli sa dilim. Ngunit hindi na tulad ng dati. Dahil ngayon, may dala na siyang yaman, may dala na siyang pagbabago. At higit sa lahat, may dala na siyang kapalarang hindi niya na kayang takasan. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumago ang kabuhayan ni Mateo. Ang kanyang bukirin ay naging pinakapinag-uusapan sa buong lalawigan. Ang mga ani niya ay hindi lamang masagana, kundi kakaiba. May mga prutas na hindi agad nasisira, mga gulay na tila mas masustansya, at mga butil na mas mabigat kaysa karaniwan. Dahil dito, dumami ang kanyang kinikita. Ngunit kasabay ng pagyaman, may mga bagay na hindi niya inaasahang mangyayari. Isang umaga, habang siya'y nagbubuhat ng sako ng ani, napansin niyang tila mas magaan ito kaysa dati. Hindi iyon maliit na pagbabago. Ang sako na dati kinakailangan ng 2 tao upang buhatin, kaya na niyang iangat ng mag-isa. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi ito normal. Sinubukan niyang buhatin muli ang isa pang sako. At muli, parang wala itong bigat. Napaatras siya, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa takot. Hindi ito, "Ako." Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang napansin ang pagbabago. Mas mabilis siyang kumilos. Mas matalas ang kanyang pandinig. Mas malinaw ang kanyang paningin, kahit sa dilim. At higit sa lahat, mas nararamdaman niya
ang paligid. Parang may koneksyon siya sa lupa, sa hangin, at sa mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa kanyang bukirin, huminto siya, napapikit, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bawat halaman. Parang may sariling tibok ang mga ito. Parang buhay na buhay ang bawat isa. At hindi lamang iyon, parang naiintindihan niya ang mga ito. Bigla siyang napadilat. Anong nangyayari sa akin? Naalala niya ang sinabi ng engkanto. Ang biyaya ay may epekto hindi lamang sa iyong lupa, kundi sa iyong pagkatao. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, may bahagi ng kanyang sarili ang nasasanay. At mas masahol pa, may bahagi sa kanya ang nagugustuhan ito. Hindi nagtagal, napansin din ito ng iba. Mateo, parang iba ka na, sabi ng isang kapitbahay. Mas malakas ka na ngayon, dagdag pa ng isa. Parang hindi ka na napapagod. Ngumiti lamang si Mateo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may mali. At habang lumalalim ang kanyang pag-aalala, may isa pang pagbabago ang nangyari. Ang mga panaginip, gabi-gabi. Napapanaginipan niya ang gubat, ang parehong lugar kung saan niya unang nakita ang engkanto. Ngunit sa kanyang mga panaginip, hindi siya natatakot. Sa halip, pakiramdam niya ay kabilang siya roon. Isang gabi, mas malinaw ang kanyang panaginip kaysa dati. Nasa gitna siya ng kagubatan, maliwanag ang paligid, at naroon ang engkanto. Nakatingin sa kanya, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito malayo. Hindi ito misteryoso. Hindi ito parang nilalang na hindi niya kayang abutin. Sa halip, malapit ito. At tila naghihintay. Mateo, mahina nitong tawag. Lumapit siya. Hindi siya nag-alinlangan. At sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang pakiramdam na ito ang kanyang tunay na lugar. Bakit ako nagiging ganito? Tanong niya. Ngumiti ang engkanto. Isang nangiting may halong lungkot at pag-unawa. Dahil ang iyong katawan at kaluluwa ay unti-unting tinatanggap ang biyayang ibinigay ko. Ngunit hindi ko ito hiniling, sagot ni Mateo. Hindi mo kailangang hilingin, tugon nito. Pinili ka. Napayuko si Mateo. May paraan pa ba upang bumalik ako sa dati? Tahimik ang engkanto. At ang katahimikang iyon ay sapat na upang sagutin ang kanyang tanong. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Dahan-dahang lumapit ang engkanto. At sa pagkakataong iyon, hinawakan nito ang kanyang kamay. Mainit. Hindi tulad ng dati. Mayroon ka pa ring pagpipilian, sabi nito. Ngunit hindi ito madali. Anong pagpipilian? Kung tatanggapin mo ang pagbabagong ito o lalabanan mo ito. Napatingin si Mateo sa kanya. At kung lalabanan ko, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng engkanto. Masasaktan ka. Tahimik. Mabigat. Hindi na nakapagsalita si Mateo. At sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang panaginip. Nagising siya. Hingal. Pawis na pawis. Napaupo siya sa kanyang higaan at muling napahawak sa kanyang dibdib. Hindi na ito normal. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Hindi na niya maitatanggi. Ang biyayang tinanggap niya ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng magandang buhay. Ito rin ay unti-unting kumukuha ng isang bagay kapalit. At hindi niya alam kung kailan ito titigil o kung may matitira pa sa kanya kapag natapos na ang lahat. Hindi na mapakali si Mateo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang isipan. Ang dati niyang simpleng pagtingin sa mundo ay unti-unting napapalitan ng kakaibang pag-unawa. Mas naririnig niya ang hangin, mas nararamdaman niya ang lupa, at minsan, parang may mga tinig siyang naririnig na hindi naman dapat naroon. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang kubo, tahimik na pinagmamasdan ng buwan, bigla siyang napatingin sa gubat. Naroon na naman ang liwanag. Ang parehong liwanag na unang tumawag sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Tumayo siya at tahimik na naglakad patungo roon. Habang siya'y papalapit, mas lumalakas ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanya, hindi sa katawan, kundi sa kanyang kalooban. At nang marating niya ang gitna ng gubat, nakita niya muli ang engkanto. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa paligid nito ay may iba pang mga nilalang, mga anyong hindi ganap na tao, ngunit hindi rin lubos na kakaiba. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at ang kanilang presensya ay mabigat, ngunit hindi nakakatakot. Para kay Mateo, parang pamilyar sila. "Dumating ka," sabi ng engkanto. "Parang hindi ko kayang pigilan ang sarili ko," sagot ni Mateo. Tumango ito dahil nagsisimula ka ng makarinig ng tawag. Tawag, lumapit ang engkanto. At iyon ang tawag ng aming mundo. Napatingin si Mateo sa paligid. Ang kagubatan ay hindi na tulad ng dati. Mas maliwanag, mas buhay, mas totoo. "Hindi ko maintindihan kung bakit ako," sabi niya. "Dahil ikaw ay naging tulay," sagot ng engkanto, "sa pagitan ng tao at ng aming uri." Napatigil si Mateo. "Tulay. Ang biyayang tinanggap mo," patuloy nito, "ay hindi lamang para sa iyong bukirin. Ito ay nagbukas ng iyong pagkatao sa isang bagay na matagal nang sarado." Unti-unting lumalim ang kanyang paghinga. "At ano ang mangyayari sa akin?" Tahimik ang engkanto. At ang katahimikang iyon ay muling nagbigay ng kaba sa kanyang puso. "Kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito," sagot nito sa wakas, "darating ang araw na hindi ka naganap na tao." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. "Ayaw ko iyon." Diretso. Walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi siya tiningnan ng engkanto bilang isang taong nagrereklamo. Sa halip, tiningnan siya nito na parang nauunawaan ang kanyang takot. "At kung pipiliin mong manatiling tao," sabi nito, "kailangan mong bitawan ang biyayang ibinigay ko." Napaatras si Mateo. Bitawan, ibig sabihin, mawawala ang lahat? Tumango ang engkanto. "Ang iyong bukirin, ang iyong lakas, ang lahat ng nagbago." Tahimik. Walang hangin. Walang tunog. Tanging ang bigat ng kanyang desisyon ang umiiral. "Bakit ninyo ako inilagay sa ganitong sitwasyon?" Mahina niyang tanong. At sa pagkakataong iyon,
Hindi na ngumiti ang engkanto. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot. Dahil minsan, sabi nito, ang pagpili ay hindi tungkol sa tama o mali, kundi sa kung ano ang kaya mong isakripisyo. Napapikit si Mateo. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng maunawaan ang katotohanan. Kung pipiliin kong maging bahagi ng mundo ninyo, tanong niya, ano ang mangyayari? Saglit na tumahimik ang engkanto. At pagkatapos, magiging isa ka sa amin. Napadilat si Mateo. Ngunit hindi na ako babalik bilang tao. Tahimik na tumango ang engkanto. At kung mananatili akong tao, makakalimutan mo ang lahat ng ito. Sagot nito. At babalik ka sa dati mong buhay na parang walang nangyari. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang mawawala ang isang bahagi ng sarili ko. Dahil mawawala nga, mahina nitong tugon. Natahimik si Mateo. Hindi niya inaasahan na ang biyayang matagal niyang hiniling ay magdadala sa kanya sa isang pagpipiliang ganito kabigat. At habang siya'y nakatayo roon, napatingin siya sa engkanto. Sa unang pagkakataon, hindi lamang bilang isang nilalang na mahiwaga, kundi bilang isang taong may kahalagahan sa kanya. Kung pipiliin ko ang mundo ninyo, dahan-dahan niyang tanong, makakasama pa rin ba kita? Hindi agad sumagot ang engkanto. Ngunit sa kanyang mga mata, may sagot na. Hindi kita iiwan, marami nitong sabi. At sa sandaling iyon, mas lalo pang naging mahirap ang kanyang desisyon. Dahil ngayon, hindi na lamang ito tungkol sa kanyang buhay, kundi tungkol sa isang damdaming hindi niya inaasahang mabubuo. Sa gitna ng liwanag at dilim, sa pagitan ng tao at engkanto, si Mateo ay nakatayo sa hangganan at alam niyang anumang piliin niya, may mawawala. Hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw para kay Mateo. Kahit sa gitna ng kanyang masaganang bukirin, kahit napapalibutan siya ng kasaganaan na dati pinapangarap lamang niya, may puwang sa kanyang puso na hindi mapunan. Isang puwang na unti-unting lumalaki. At ang puwang na iyon ay dala ng isang tanong. Ano ang pipiliin niya? Sa umaga, siya'y isang magsasaka pa rin. Masipag, tahimik, at patuloy na tumutulong sa kapwa. Ngunit sa gabi, siya ay nagiging isang nilalang na hindi na lubos na nauunawaan ang sarili. Hindi na niya maiwasan ang pagpunta sa gubat. Hindi na rin niya kayang pigilan ang tawag. At sa bawat gabi na siya ay bumabalik doon, mas lalo niyang nararamdaman na siya ay nagbabago. Isang gabi, muli niyang nakita ang engkanto. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito nakatayo sa gitna ng liwanag. Nakaupo ito sa tabi ng isang malinaw na batis. Pinagmamasdan ang agos ng tubig na tila may sariling kislap. Tahimik si Mateo habang lumalapit. Hindi siya nagsalita agad. At nang maramdaman ng engkanto ang kanyang presensya, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Hindi ka mapakali, sabi nito. Hindi iyon tanong, isang katotohanan. Umupo si Mateo sa tabi nito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Diretsyong sagot niya. Saglit na natahimik ang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang agos ng tubig at ang mahinang pag-ihip ng hangin. Natakot ako, patuloy ni Mateo.
Hindi dahil sa mawawala ang yaman, kundi dahil sa mawawala ang sarili ko. Tumingin ang engkanto sa kanya. At natatakot ka rin sa posibilidad na manatili ka. Dagdag nito. Napatingin si Mateo. At bakit ninyo nasabi iyon? Bahagyang ngumiti ang engkanto. Dahil kung mananatili ka sa dati mong buhay, alam mong babalik ka sa paghihirap. Napayuko si Mateo. Hindi niya maitatanggi iyon. Hindi ko na alam kung alin ang mas mahirap. Bulong niya. Ang mawalan ng lahat o ang mawalan ng sarili. Muling natahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, mas naging malinaw ang kanilang nararamdaman. Dahan-dahang inangat ng engkanto ang kanyang kamay. At sa pagkakataong iyon, hinawakan nito ang kamay ni Mateo. Hindi na malamig, hindi na kakaiba. Sa halip, mainit, tulad ng isang tunay na tao. Nagulat si Mateo, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Hindi kita pinilit, mahina nitong sabi. Alam ko, sagot niya. Ngunit kung may pagkakataon akong baguhin ang lahat, dagdag ng engkanto, pipiliin kong hindi ka na isama sa mundong ito. Napatingin si Mateo sa kanya. Bakit? Saglit na natahimik ang engkanto. At sa unang pagkakataon, nakakita si Mateo ng malinaw na emosyon sa mga mata nito. Hindi misteryo, hindi kapangyarihan, kundi lungkot. Dahil mas mahalaga ang iyong kalayaan kaysa sa anumang nais ko. Sagot nito. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Sa sandaling iyon, may isang bagay na naging malinaw sa kanya. Hindi lamang siya ang nahihirapan, pati ang engkanto. Kung ganoon, bakit ninyo pa ako binigyan ng biyaya? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tumingin ito sa agos ng tubig. At dahil sa unang pagkakataon, mahina nitong sabi, nakita ko ang isang taong karapat-dapat, ngunit hindi ko inisip ang kapalit. Napapikit si Mateo. Ang puso niya ay lalong bumigat. Hindi ko kayo sinisisi, sabi niya. Ngunit ako ang dapat sisihin, sagot ng engkanto. Muli silang natahimik. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito katahimikang puno ng tanong, kundi katahimikang puno ng damdamin. Dahan-dahang lumapit ang engkanto at sa isang iglap, yumakap ito kay Mateo. Nagulat siya, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, unti-unti niyang ibinalik ang yakap sa gitna ng kagubatan. Sa pagitan ng dalawang mundong hindi dapat magtagpo. Dalawang nilalang ang nagtagpo, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa damdamin. Anuman ang piliin mo, bulong ng engkanto, tatanggapin ko. Pumikit si Mateo. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot, ngunit mas lalong naging mahirap ang kanyang desisyon. Dahil ngayon, hindi na lamang ito tungkol sa kanyang buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang kinabukasan, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim, pag-ibig. At sa sandaling iyon, alam ni Mateo na malapit na siyang pumili, at ang pagpiling iyon ang magtatakda kung sino siya at kung saan siya tunay na nabibilang. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Hindi na kayang itago ni Mateo ang kaguluhan sa kanyang puso. Sa bawat pagbangon niya sa umaga, dala niya ang tanong na hindi niya masagot. Sa bawat pagtingin niya sa kanyang masaganang bukirin,
naroon ang paalala ng biyayang kanyang tinanggap at ng kapalit na kanyang haharapin. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isang bagay na mas malinaw kaysa sa lahat. Ang kanyang damdamin, hindi na niya kayang itanggi. Ang engkanto ay hindi na lamang isang mahiwagang nilalang sa kanyang buhay. Ito ay naging bahagi ng kanyang puso. Isang gabi, muling tinahak ni Mateo ang landas patungo sa gubat. Hindi dahil sa tawag, kundi dahil sa kanyang desisyon. Pagdating niya sa pamilyar na lugar, agad niyang nakita ang engkanto. Nakatayo ito sa ilalim ng isang matayog na puno, napapalibutan ng banayad na liwanag. Ngunit, sa pagkakataong iyon, hindi ito ngumiti. Parang alam na nito ang dahilan ng kanyang pagpunta. "Handa ka na!" mahina nitong sabi. Hindi iyon tanong. Tumango si Mateo. "At natatakot pa rin ako," dagdag niya. Dahan-dahang lumapit ang engkanto. "At iyon ang patunay na tama ang iyong desisyon," sagot nito. Napatingin si Mateo sa kanyang mga mata. "Pipili ako," diretso niyang sabi. Tahimik ang paligid. Parang pati ang hangin ay huminto upang makinig. "At pipiliin kong manatiling tao." Sa sandaling iyon, parang may isang bagay na naputol sa hangin. Hindi galit, hindi pagkabigo, kundi isang tahimik na sakit. Bahagyang napayuko ang engkanto. Ngunit nang muling tumingin ito kay Mateo, ngumiti ito. Isang ngiting puno ng pagtanggap. "Alam ko," mahina nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Mateo. "Kung pipiliin ko ang mundo ninyo," dagdag niya, "maaaring makuha ko ang lahat, ngunit mawawala ako sa sarili ko." Tumango ang engkanto. "At kung mananatili akong tao, kahit bumalik ako sa hirap, alam kong ako pa rin iyon." Isang luha ang dahan-dahang tumulo mula sa mata ng engkanto. Ngunit hindi nito pinunasan. Hinayaan lamang nitong bumagsak iyon sa lupa. At sa pagdikit nito sa lupa, nagliwanag ang bahaging iyon na tila tinanggap ang sakit na dala nito. "Matapang ka," sabi nito. Umiling si Mateo. "Hindi, natatakot lang akong mawala ang sarili ko." Isang sandali ng katahimikan ang namayani. At sa katahimikang iyon, unti-unting lumapit ang engkanto. Kung ganoon, marahan nitong sabi, "Oras na upang kunin ang biyayang ibinigay ko." Napapikit si Mateo. Handa na siya. Kahit masakit, kahit mahirap. Dahan-dahang itinaas ng engkanto ang kanyang kamay at inilagay ito sa dibdib ni Mateo. Sa sandaling iyon, isang matinding init ang kumalat sa kanyang katawan. Napangiwi siya, ngunit hindi siya umatras. Hindi siya sumigaw. Tiniis niya ang lahat. Ang liwanag ay muling lumitaw sa paligid nila. Mas matindi, mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay umikot. Ang lupa ay bahagyang umuga. At mula sa dibdib ni Mateo, unti-unting lumabas ang isang kumikislap na liwanag. Ang parehong liwanag na unang ibinigay sa kanya. Ang parehong biyaya. Napaluha si Mateo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam niyang ito na ang wakas ng lahat, ng kanyang yaman, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kakaibang koneksyon sa mundong hindi niya lubos na nauunawaan, at higit sa lahat, ng kanyang ugnayan sa engkanto. Nang tuluyang makuha ng engkanto ang liwanag, unti-unting nawala ang ningning sa paligid. Ang hangin ay tumahimik.
Ang kagubatan ay bumalik sa normal at si Mateo ay muling naging isang ordinaryong tao. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tahimik. Walang kakaibang pakiramdam. Wala ng enerhiya. Wala ng pagbabago. Ngunit sa kanyang puso, may naiwan. Tumingin siya sa engkanto. Salamat, mahina niyang sabi. Ngumiti ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang ngiti ay puno ng sakit. At paalam, tugon nito. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi na ba kita muling makikita? Saglit na natahimik ang engkanto. At pagkatapos, hindi na, sagot nito. At sa isang iglap, naglaho ito. Walang liwanag, walang bakas. Parang hindi kailanman nagkaroon ng ganoong nilalang sa kanyang buhay. Naiwan si Mateo sa gitna ng gubat. Mag-isa. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi na siya naghahanap ng himala. Hindi na siya umaasa sa kakaiba. Dahil sa pagkakataong iyon, natagpuan na niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Ang kanyang sarili. At ang kakayahang pumili. Ngunit hindi pa niya alam na ang kanyang desisyon ay magdadala pa rin ng pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na hindi na mula sa mahika, kundi mula sa kanyang sariling lakas. Pagbalik ni Mateo sa kanyang bukirin kinabukasan, agad niyang napansin ang pagbabago. Ang dating luntian at masaganang lupa ay unti-unting bumabalik sa dati nitong anyo. Ang mga pananim na dati kakaiba at perpekto ay naging ordinaryo. Ang ilan ay nalanta, ang iba'y tila bumagal, ang paglago. Hindi na ito himala. Ito na ang katotohanan. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng kanyang lupain. Walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang malalim na pagtanggap. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Hindi na ito kasing lambot tulad ng dati. Ngunit hindi rin ito ganap na patay. May buhay pa. At sa pagkakataong iyon, naunawaan niya, hindi lahat ng biyaya ay kailangang manatili upang maging mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano niya ito ginamit. At kung ano ang natutunan niya, muling nagsimula si Mateo. Sa pagkakataong ito, wala nang mahika, wala nang shortcut, wala nang lihim na kapangyarihan. Tanging ang kanyang sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Sa mga sumunod na araw, muling naging abala ang kanyang buhay, ngunit hindi tulad ng dati. Mas may direksyon, mas may layunin. Ginamit niya ang mga natitirang ani upang makapagsimula muli. Hindi na ganoon kalaki ang kanyang kita, ngunit sapat na ito upang mabuhay ng marangal. At higit sa lahat, mas naging malapit siya sa mga tao sa kanyang paligid. Ang mga kapitbahay na dati may pagdududa sa kanya ay unti-unting lumapit muli. Mateo, napansin namin, parang bumalik na sa dati ang bukirin mo, sabi ng isang matanda. Ngumiti si Mateo. Opo, at ayos lang po iyon. Nagulat ang matanda. Hindi ka ba nanghihinayang? Sandaling tumahimik si Mateo. At pagkatapos, hindi po, sagot niya. Dahil hindi naman nawala ang lahat. Napakunot ang noo ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Mateo sa kanyang bukirin. Sa simpleng lupa. Sa mga ordinaryong pananim. At least ngayon, sabi niya, alam ko na kaya ko pala.
Hindi na siya umaasa sa himala. Hindi na siya naghihintay ng pagbabago mula sa labas. Dahil nahanap na niya ang lakas mula sa loob. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanyang bukirin. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kanyang sipag at dedikasyon. Hindi ito kasing bilis ng dati. Hindi ito kasing perpekto. Ngunit ito ay totoo. At para kay Mateo, mas mahalaga iyon. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng parehong punong mangga, napatingin siya sa gubat. Tahimik, walang liwanag, walang kakaiba. Ngunit sa kanyang puso, may isang alaala na hindi kailanman mawawala. Isang alaala ng isang nilalang na nagbago ng kanyang buhay. Isang nilalang na nagturo sa kanya ng halaga ng pagpili at ng pag-ibig. Bulong niya. Hindi na siya umaasang muling makita ang engkanto. Ngunit hindi rin niya ito nakakalimutan dahil ang mga bagay na tunay na mahalaga ay hindi kailangang manatili upang maging bahagi ng ating buhay. Minsan, sapat na ang minsang dumaan at nag-iwan ng aral. Tumayo si Mateo at muling tumingin sa kanyang bukirin. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay kanya. At sa pagkakataong iyon, ipinangako niya sa sarili na hindi na niya kailanman hahayaan ang kanyang kapalaran na nakasalalay sa iba dahil natutunan na niya na ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa mahika, kundi sa puso ng isang taong handang lumaban para sa sarili niyang buhay. Lumipas ang maraming buwan. Ang dating tigang na bukirin ni Mateo ay muling naging maayos. Hindi kasing bilis at hindi kasing hiwaga tulad ng dati, ngunit sapat upang magbigay ng kabuhayan at pag-asa. Hindi na siya kilala bilang ang magsasakang may himalang bukid. Sa halip, nakilala siya bilang ang lalaking hindi sumuko. Araw-araw, patuloy siyang gumigising ng maaga. Hinaharap ang araw na may dalang pawis, pagod at pagsusumikap. Ngunit sa bawat pagod, may kasamang kasiyahan, isang uri ng kapayapaan na hindi niya naranasan noong may mahika pa ang kanyang buhay. Ang kanyang kubo ay nanatiling simple. Ang kanyang pamumuhay ay hindi marangya, ngunit ang kanyang puso ay buo. Isang hapon, habang siya'y nag-aani ng mga pananim, may isang batang lumapit sa kanya. Kuya Mateo, mahiyang tawag nito. Tumingin siya at ngumiti. O ano yon? Paano po ninyo napaganda ulit ang bukirin ninyo? Tanong ng bata. Sandaling natahimik si Mateo. Hindi dahil hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil alam niyang ang sagot ay hindi madaling ipaliwanag. Ngunit lumuhod siya upang mapantayan ang bata. At ano sa tingin mo? Tanong niya. Nag-isip ang bata. Siguro po, sinuwerte kayo? Ngumiti si Mateo. Hindi lang iyon, sagot niya. Kung ganun po, mahika? Napangiti siya, ngunit umiling. At kahit na may dumating mang tulong, dagdag niya, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nakatayo ngayon. Napatingin ang bata sa kanya, puno ng kuryosidad. Kung ganun po, ano? Dahan-dahang tumingin si Mateo sa kanyang bukirin. Sa lupa, sa mga halaman, sa bunga,
ng kanyang pawis. At dahil pinili kong hindi sumuko, sagot niya, tahimik ang bata. At sa simpleng sagot na iyon, may aral na naiwan. Tumayo si Mateo at tinapik ang balikat ng bata. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, dagdag niya, huwag kang umasa sa himala. Magsimula ka sa sarili mo. Tumango ang bata at umalis na may dalang bagong pag-unawa. Naiwan si Mateo sa kanyang bukirin. Tahimik, ngunit sa loob niya may isang alaala na muling sumagi. Ang gabi sa gubat, ang liwanag, at ang engkantong nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Hindi niya ito pinagsisisihan. Hindi kailanman. Dahil kung hindi dahil sa karanasang iyon, hindi niya matutuklasan kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Bigla niyang naramdaman ang mahinang pag-ihip ng hangin. Hindi ito kakaiba, ngunit sa sandaling iyon, may dala itong pamilyar na pakiramdam. Napatingin siya sa gubat, tahimik. Ngunit sa kanyang puso, may isang bulong, isang alaala. Isang presensyang hindi na kailangang makita upang maramdaman. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti si Mateo, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung may nakakarinig, ngunit hindi na yon mahalaga dahil ang tunay na biyaya ay hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, at hindi ang mahika, kundi ang kakayahang pumili ng tama kahit mahirap, at ang lakas ng loob na ipaglaban ang sarili kahit walang kasiguraduhan. Sa paglubog ng araw, ang bukirin ni Mateo ay nabalot ng gintong liwanag. Isang simpleng tanawin, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang larawan ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi perpekto, ngunit tunay. At sa katahimikan ng dapit hapon, natapos ang isang kwento. Hindi ng isang magsasakang tinulungan ng engkanto, kundi ng isang taong natutong maging matatag sa kabila ng lahat. Wakas.